kanyang lungsod. Pero ang church po na to, tumanggi sila. Bakit? Ang sabi nila, mayamang kami. Kaya namin ng sarili namin. Hindi namin kailangan ng tulong ninyo. Wala pong direktang sinabi sa Bible na sila po ay tinamaan ng lindol. Pero kinumpirma po ng mga Roman historian na sila po ay tinamaan ng lindol. So alam niyo po, sa history po, makikita po natin na talagang malakas po yung pinagdaanan nitong lindol na itong mga taga-church po nila, itong Laodicea Church. So, nung sila po ay ibibuild na muli nila yung church po nila, nakita po nila na hindi nila kailangan ng tulong ng ibang tao. Bakit po? Sila ay number one, mayamang lungsod. Pero, kahit po sila ay mayamang lungsod, meron pa rin silang problema. Pangalawa po, meron po silang problema sa tubig. Akala natin pag mayaman, wala nang problema sa tubig. Kasi may pambayad naman eh. Akala natin pag mayaman, walang problema sa kuryente kasi may pambayad naman. Pero sila po pala, mayamang lungsod, pero may problema po sila sa tubig. Ang Laodicean Church po ay walang sariling malinis na pinagkukunan ng tubig. Ang tubig po na dinadala sa kanila ay mula pa sa malalayong bukal at gumagamit po sila ng aqueducts. Ang aqueducts po, ganito pong itsura niya. So para siyang tulay, tapos may mga butas po siya sa loob. Ang tawag po dyan, isa po siyang struktura o sistema na ginagawa o ginawa noong sinaunang panahon upang magdala ng tubig mula sa malalayong lugar o malalayong bukal, ilog o bundok papunta sa mga lungsod at bayan. Sa panahon po natin, ganito po ang itsura niya ngayon. Para siya pong tulay, pero may butas po siya sa loob. Minsan po, nakikita siya, minsan naman nasa ilalim ng lupa. Pastor, kung sila ay walang tubig, saan nanggagaling ang tubig na ginagamit nila? At bakit sila sinabihan ng Lord na maligamgam? So alam niyo po, ang tubig na nanggagaling sa kanila ay galing pa po sa lugar ng Hierapolis. Ang Hierapolis naman po ay 10 to 11 kilometers wala po sa kanila. Ang lugar po na yan ay meron po silang mainit na tubig na pinanggagalingan. Ang katabi naman po nilang lugar ay ang Colossae. 10 to 11 kilometers din po ang layo. At ito namang lugar po na to ay meron naman po silang malamig na tubig. Malamig na tubig. Kaya po, yung tubig na galing sa kanila, babiyahin ng 10 to 11 kilometers, yung tubig na malamig, unti-unti nagiging maligamgam. Kaya po sabi ng Diyos, hindi kayo mainit, hindi kayo malamig, kayo ay maligamgam. Ngayon, tingnan natin, bakit ba sinabi ng Lord yung word na maligamgam? Ano ba ibig sabihin ng pagiging maligamgam? Sabi po dyan, yan po yung summarize po natin ha. Yung Hierapolis po, may mainit na tubig. Ang Colossae naman po, may malamig na tubig. Ang Laodicea naman, tumatanggap ng tubig sa dalawang lugar, gamit ang aqueducts, ngunit nagiging maligamgam na. So, pangatlo po, sila ay mayamang lungsod. Pangalawa, sila ay may problema sa tubig. Pangatlo naman po, sila ay may spiritual na kalagayan. Ano ang spiritual na kalagayan ng Church of Laodicea? Sila ay mayaman sa material, ngunit mahirap sa spiritual. At labis-labis po ang pagkapahalaga nila sa material na bagay at nakaasa na lamang po sila sa kanilang mga sarili. Kaya pong sabi ni Jesus sa Revelation chapter 3 verse 17, sabi po diyan, sinasabi mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pang, ngunit hindi mo na lamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, mahirap, bulag, at hubad. So magabong ito, ating pong title na pag-aaralan, From Lukewarm to On Fire. From lukewarm to on fire, mula sa pagiging maligamgam, tungo sa nag-aalab. Parang yung ating nararamdaman ngayon, nag-iinit po tayo. Pero ang tanong, talaga po bang nag-iinit tayo? Hawakan mo yung katabi. Baka init laki lang yan. Baka init laki lang yan. Alam niyo po, ang mensahe po ni Jesus sa Iglesia ng Laodicea ay isa po ito sa pinakamabigat na babala na ibinigay niya. Bakit po? Sa panlabas ay mukha silang matagumpay, ngunit sa spiritual ay wala silang apoy.
Kaya tinawag silang maligamgam. Sa panahon po natin, maraming mananampalataya ang nagsisimba. Sa panahon po natin, maraming mananampalataya ang umaawit ng papuri. Sa panahon po natin, maraming mga tao ang nakakaalam sa mga talata sa Biblia. Ngunit malayo ang puso sa Diyos. Especially po ngayon sa generation po natin. Halos lahat ngayon, kahit mga senior, may hawak na ng cellphone. Nakatutok sa social media. Pagbukas mo ng Facebook mo, pagbukas mo ng TikTok mo, kahit sa platform ngayon, may makikita kang Bible verse. May makikita kang encouragement word. Tama mo ba? Even po tayo, ginagawa natin to. Nag-share tayo, nagpo-post tayo ng kung ano-ano. I-share ko to, napanood ko sa ganito. I-share ko, papanoorin ko, i-send ko kung kanino. Yes, wala pong problema po doon. Magandang bagay po yon. Pero ang tanong, ang puso natin, kamusta? Ito po ang babala. Baka po nag-share tayo sa social media ng encouragement word, mga Bible quotes, pero wala po tayong panahon para magbukas ng Bible at basahin natin ang kanyang salita. Maligamgam. Maligamgam. Sa umaga pong ito, kailangan po nating magising. O ang lahat ng mananampalataya kailangan magising. Maging tayo po. Baka po tayo hindi natin napapansin. Akala natin on fire tayo, pero ang totoo pala, tayo ay maligamgam na. Akala natin talagang sobrang init natin sa Panginoon kasi present tayo every week. Ang galing-galing natin. Pero ang totoo, ang puso natin ay maligamgam na sa harapan ng Diyos. 5 bagay lang po ang ating pag-aaralan sa umaga pong ito. Dapat po gagawin kong 6 pero sabi nila, baka ma-miss daw nila ako kasi pag 6. Babawasan ko ng 5 points lang naman to. Okay po, number 1. By 1 po. Next slide po. And number 1. Jesus knows our true spiritual condition. Alam ni Jesus ang tunay na kalagayan ay spiritual natin. Sa aklat ng pahayag pa rin po, chapter 3, verse 15 to 16, ang sabi po diyan, nalalaman ko ang mga ginawa mo, alam kong hindi ka malamig ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Alam niyo po mga kapatid, Jesus is beyond appearance. People may see our ministry, titles, or activity, but Christ sees the true condition of our hearts. Nakikita po ni Jesus ang ating panlabas na inyo. Alam niyo po, maaaring makita ng maraming tao ang lawak ng ministeryo natin. Ang katungkulan na meron po tayo, ang gawain na ginagawa natin sa harapan ng Diyos. Pero alam niyo po, wala pong masama doon. Pero ang Diyos po hindi tumitingin doon sa lawak ng ministeryo natin. Ang Diyos po hindi tumitingin sa husay po natin. Malinaw po ang sabi ng Bible, ang Diyos ay tumitingin sa puso natin. Wala pong masama sa pagkakaroon ng maraming ministeryo sa loob ng church. Magandang bagay po yan. Pero tandaan po natin na hindi po sinusukat ng Diyos ang ating daming ginagawa sa loob ng church, ang matinding responsibilidad natin. Tinitignan niya po lagi ang ating mga puso. Kahit konti lang ang ginagawa mo, kahit maliit lang ang bagay na ginagawa mo sa loob ng iglesia, nagpupulot ka ng kalat, naglilis ka ng upuan, nakikita ng Diyos ang puso mo. Nakikita ng Diyos ang puso po natin. Ano po bang sabi ng Bible pagdating po sa usaping lukewarm? What does lukewarm means? Sabi po diyan, spiritual indifferent. Ito po ay walang pakialam sa spiritual na kalagayan. Pag sinabing, mag-devotion tayo, pas ako dyan. Magpe-pray tayo, pas ako dyan. O may pepsol tayo, bawal ako. Spiritual indifferent. Comfortable without true intimacy with God. Walang tunay na ugnayan sa Diyos. Yes, present ka. Present po tayo.
Pero possible po na present tayo, active tayo, pero wala po tayong intimacy, totoong ugnayan sa Panginoon. What does lukewarm mean? Religious outwardly, but cold inwardly. Nagiging reliyoso na lang po. Parang nakasanayan na kasi every Sunday may church, every Wednesday may cell group, every ganito may training. Nagiging routine na lang. Pangapat, satisfied with routine Christianity. Kontento na sa pagiging believer. Ito po ang katotohanan. Maraming mananampalataya naging kontento na lang na maging mananampalataya. Ayaw na mag-grow. Ayaw na mag-excel. Bakit? Kasi tinanggap ko naman si Lord bilang Lord and Savior ng buhay ko. Sapat na yon. Pero hindi po yun ang sabi ng Bible. Ang sabi dapat namumunga po tayo. Dapat nag-excel po tayo. Nagpapagamit tayo sa Panginoon. Amen po ba? Ibig sabihin kapatid, kapag wala po tayong pakialam sa espiritual na kalagayan po natin, wala tayong tunay na relasyon sa Diyos, ugnayan sa Diyos, nagiging reliyoso na lang po tayo, at kontento na tayo, naging believer na lang tayo, ibig sabihin, tayo po ay isang maligamgam na mananampalataya. Ang tanong, posible po ba na mayroong maligamgam sa loob ng church? Yes. Ang Laodicean church po, sila po ay tinuring ng Diyos na lukewarm church. Kaya po, kung nadadaya po natin ang ibang tao, ang Diyos po, hindi. Kung nadadaya natin ang ibang tao, ang Diyos, hindi. Kahit palakpakan po tayo ng tao at kilalanin sa harapan ng marami, alam ni Jesus kung tunay tayo nagmamahal sa Kanya. Alam ng Diyos kung tunay tayong sumusunod sa Kanya. Alam ng Diyos kung tunay tayong namumuhay sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung pinapalakpakan ka ng tao, humahanga ang maraming tao sa iyo, okay lang po yun. Pero nakikita ng Diyos ang puso po natin. Tingnan po natin 5 senyales na tayo po ay maligamgam. I-assess po natin habang tinitignan po natin to, pastor, parang ako to. Pastor, parang si ganito to. Huwag ka na magturo, okay? I-assess po natin ang ating mga sarili. 5 signs of spiritual lukewarmness. Number 1, prayer becomes optional. Ibig sabihin, nakakapag-pray ka na lang kapag may 40 days challenge. Kapag may 21 days challenge. Nagiging option mo na lang ang panalangin kapag may challenge. Amen po ba? Kamusta po tayo mga kapatid? Sino sa inyo bago gumising nag-pray muna? Kahit Lord, salamat po sa buhay. Pag-gising, ligo agad. Pag-gising, kain agad. Sign po pala ng pagiging lukewarm is naging optional lang po tayo pagdating sa panalangin. Pangalawa, worship loses passion. Nawawalang alab sa pagsamba. Yes, kumaawit po tayo. Pwedeng hindi ka nagtataas ng kamay, pero nakikita ng Diyos na sumasamba ka sa Kanya. Isang senyalis po na tayo ay lukewarm, wala ng alab pagdating sa pagsamba. Hindi ka na excited tulad ng dati. Ang pagsamba, 7:30. Normally, 7:40, start na ng praise and worship. Ay, 8 na ako pupunta kasi pag 8 na ako dumating, start na ng preaching ni Pastor yan. Magpapalit na lang ako kasi ganito naman mag-start yan eh. Wala ng alab sa pagsamba. Pangatlo, sin becomes tolerated. Unti-unti nang tinatanggap ang kasalanan. Normal na lang ngayon. Sa panahon natin, may mga Christian church po ngayon nagkakasal ng same-sex. Normal na lang. Nakalungkot. Normal na lang ngayon sa mga kabataan, pumasok sa pakikipagrelasyon kasi namamanage siya man ng tama. Normal na lang yon. Normal na lang ngayon ang pakikiyapid kasi yung iba ginagawa na lang. Normal na lang yon. Normal na lang na magkasala kasi nag-excel naman ako sa ministry. Natotolerate ang kasalanan. Pangapat, church becomes routine. Nakasanayan na magsimba o sumamba, pero walang nagiging pagbabago. Tandaan po natin ito mga kapatid. Every time po naakit po tayo sa kapilya, pupunta po tayo sa kapilya, dapat pag uwi mo, meron kang daladala. Huwag kang papayag na yung na-receive mo ngayong umaga na salita ng Panginoon, iniwan mo pa rin dito. Huwag kang papayag na na-amaze ka lang. Huwag kang papayag na ang ganda ng message, ang ganda ng pagsamba. Paglabas mo, ganun pa rin ang buhay mo.
Huwag po kayong papayag sa ganon. Kasi po, isang senyalis daw po pala na nagiging lukewarm tayo, mapasok tayo ng church, paglabas, same pa rin ang buhay natin. Walang nagiging pagbabago. At panglima, hunger for God disappears. Nawawala na po ang pagkauhaw sa presensya ng Diyos. Hindi ka nasabik sa kanyang salita. Narinig ko na yan, alam ko na yan, ito yung sunod-sunod niyan. Kumbaga, napipredict mo na. Alam ko na yan. Hindi ka na-excited sa sasabihin ng Diyos. Alam niyo po, Christianity is not about attending church. Jesus desires a burning relationship with His people. Ang pagiging Kristiyano, mananampalataya, hindi po nasusukat sa pagdalo sa simbahan tuwing linggo. Ang pagiging mananampalataya po, hindi po nasusukat yan sa pag-involve sa ministry o pagiging aktibo. Dapat po ang maging mindset po natin, hindi lang ako ate ng church. Nais po ng Panginoon na magkaroon po tayo ng pusong nag-aalab sa Kanya. Ulitin ko po, dapat po ang mindset natin, hindi lang ako aaten ng church. Dapat ang puso natin talaga nag-aalab sa Diyos. Mga kapatid, mga kabataan, mga magulang, mahalaga po ang ating presensya every Sunday dito, every worship service. Pero ang hinahanap po ng Diyos sa iyo at sa akin ay ang pagkauhaw sa Kanyang salita. Yung puso mo na nag-aalab sa Kanya. Pakitapi kang yung katabi. Okay ka pa ba? O, unti-unti na bang umiinit? Medyo maligamgam pa rin. Medyo maligamgam pa rin. Sige, punta tayo sa number 2. Point number 2. Self-sufficiency can blind us spiritually. Ang pagiging kampante ay nakakabulag sa spiritual. Sa verse 17, pwede po mong pakibasa ng lahat ng mga malinaw ang mata. Ready? Go. The church of Laodicea believed they were spiritually rich, but Jesus said they were wretched, miserable, poor, blind, and naked. Dahil po, meron na silang lahat ng kailangan nila, naging komportable na po sila. Dito po makikita po natin yung usaping the danger of comfort. So, the danger of comfort, sabi po dyan, prosperity and comfort can create spiritual blindness kung hindi po tayo mag-iingat. Sabi po ng Diyos, ang nais ng Panginoon talagang mag-grow tayo, umunlad tayo sa ministry po natin, even sa finances po natin. Isa po yung sa promise ng Panginoon. Talagang yaman tayo. Hindi ibig sabihin, pag sumunod tayo, yaman tayo, pero ang pangako ng Diyos, talagang uulad tayo sa buhay. Pero kapag hindi po tayo naging maingat, mga kapatid, dito po tayo unti-unting binubulag. Sabi po dyan, being comfortable is not always bad. But when comfort becomes the reason we stop growing, trusting, and obeying God, it becomes dangerous. Dito na po siya nagiging delikado. Hindi po masama ang magkaroon ng komportableng buhay o comfort. Pero kapag ang comfort po ang nagiging dahilan para tumigil ka sa paglago, kapag comfort ang nagiging dahilan para tumigil ka sa pananampalataya mo, kapag comfort ang nagiging dahilan kaya ka tumitigil sumunod sa Diyos, dito na po nagiging delikado ang lahat. Bakit po? Minsan kasi, kapag komportable po tayo, napapalitan ng tagumpay ang pagtitiwala sa Diyos. Kapag komportable ka sa buhay, maayos na maayos ang buhay mo, minsan po, nakakalimutan natin mag-trust sa Lord. Bakit po? Kaya ko naman na eh. Na-handle ko naman ng maayos. Mga line to ng mga kabataan eh. Na-manage ko naman. Kayang-kaya ko naman. Minsan po, napapalitan ng kaalaman ang pagsunod. At minsan po, napapalitan ng relihiyon ang tunay na relasyon. Isang example po, si King Solomon sa 1 Kings chapter 11, verse 1 to 9.
Si Haring Solomon po, nagsimula siyang merong matinding init at pag-ibig. At kaya po, pinuno siya ng Diyos ng matinding karunungan na pamahalaan ng kanyang bansa. Nagtayo po siya ng templo para sa Panginoon. Ngunit kalaunan po, hinayaan niya, take note, hinayaan ni Haring Solomon na ilayo siya sa kanyang mga asawa at ilayo siya sa pagsamba sa tunay na Diyos at sumamba sa mga Diyosan. Hinayaan ni Haring Solomon. Comfort can produce spiritual lukewarmness. Comfort can stop growth. Comfort can make people forget God. And comfort can lead to compromise. Ibig sabihin po mga kapatid, mga magulang, hindi lahat ng kaginawaan ay nakakabuti. Hindi ibig sabihin, maginhawa ka na sa buhay, maginhawa na tayo sa buhay, nagiging mabuti ng lahat. Dahil may mga comfort po na minsan naglalayo sa atin sa Diyos. May mga pagkapala po mula sa Diyos na nagtutulak sa ating magpursiging mag-serve. Kaya tayo binibless ng Diyos. At minsan po, may mga blessing na ibinibigay ang Diyos sa atin na talagang dapat mas magpursige tayo, pero mas lalo tayong lumalayo sa Kanya. Pero gusto pong bigyan din po ito, hindi tayo binibigyan ng Diyos ng pagpapala para lumayo sa Kanya. Ibinibigay niya po ang Kanyang pagpapala para ipakita ang Kanyang pag-ibig, katapatan sa Kanyang mga minamahal. Pastor, bakit ibinibigay pa rin yun? Alam naman ng lalayo. Meron po tayong kalayaang pumili. Kapag binless ka ng Diyos, meron kang kalayaang mamili. Saan mo yung gagamitin? Kapag pinagpala ka ng Panginoon sa maraming bagay, choice mo kung mag-serve ka palalo sa Kanya, choice mo rin kung hindi na. Walang magpipilit sa'yo. Hindi ka pipilitin ng kung sino man, higit ang Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi ibig sabihin, binless ka ng Diyos, lalayo ka na sa Kanya. Kaya nakakalungkot po, na maraming mga mananampalataya, nagpa-pray kay pastor, nagpa-pray kay leader, i-bless nyo naman po ako, pagpalain ako ng Diyos, makanap ako ng maraming trabaho, maraming negosyo. Nung binless, nagkaroon ng negosyo na wala sa church. Imbis na makita lalo pag Sunday, imbis na maging active at present lagi, nawala. Tayo pa rin po ang mayroong problema. Pinipili po natin lumayo. Kaya mga kapatid, kapag binibless ka ng Diyos, huwag kang lumalayo. Amen po ba? Yes, pwede kang umalis. Punta ka ng Baguio, punta ka ng ibang lugar, pero babalik ka rin, huwag kang aalis na, mag-stay ka na sa Baguio forever na, aalis ka na sa church, hindi ka na magpapakita. Amen po ba? Pag binibless, dapat lagi nagpapakita. Amen po ba? Sabi sa iyong katabi, pag binless ka, huwag mo akong kakalimutan. Huwag kang mawawala. Kaya po ang Laodicean Church po, kahit po wala silang sariling tubig, pinagpala pa rin sila ng Diyos. Yes, wala silang sariling tubig, pero binless pa rin sila ng Diyos kasi po sila ang sentro ng kalakalan. Maraming tao bumibili sa kanila para bumili ng tela. Marami po nagpapagamot sa kanila sa mata. Binless pa rin sila ng Diyos kahit po sila mayroong problema. We must regularly examine our hearts before God. Mga kapatid, suriin po natin ang ating mga puso sa harapan ng Diyos. Suriin po natin, ask God, am I still passionate for Jesus? Passionate pa ba ako? May passion pa ba? Do I still hunger for His presence? May uhaw pa ba? Is my faith alive or routine? Buhay pa ba? O baka nagiging routine na lang? Ask God, mga kapatid, mainit pa ba ako kay Lord? O baka nasanay na lang ako? May uhaw pa ba? O busog na ako? Buhay pa ba? O baka patay na ang ating pananampalataya? Pangatlo, Jesus offers restoration, not rejection. Nag-aalok si Jesus ng panunumbalik, hindi pagtatakwil. Pwede ba bang pakibasa ng mga kabataang lalaki at babae? Ready, go.
Ulit po mga kabataang lalaki at babae, sabay-sabay, ready, go. Kaya nga, dito po sa verse 19, sabi po dyan, sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Anong sabi po ng Lord sa kanila? Dahil hindi po sila mainit ni malamig, isusuka kita. Parang tinakwil. Pero alam niyo po, si Lord po, hindi niya talaga totally tinakwil ang mga church sa Laodicea. Nag-o-offer po siya ng restoration. Hindi naman ibig sabihin na tayo ay maligamgam na o nagiging maligamgam, ayaw na sa atin ng Diyos. Hindi ibig sabihin, ang Laodicean church ay maligamgam, ayaw na ng Diyos sa kanila. Hindi po. Nag-offer pa rin ng Diyos sa church na yun. Sabi po ng Diyos sa kanya, nag-offer po siya ng gintong dalisay o dinalisay sa apoy. Ano po ibig sabihin nun? Tunay na kayamanan ng espiritual. Mayaman sila, pero hindi sa espiritual. Pero nag-aalok po ang Diyos sa kanila ng tunay na kayamanan ng espiritual. Pananampalatayang dalisay at matibay. Pangalawang inaalok ng Diyos, mapuputing damit. Sila po ay kilala, sa paggawa ng mga tela. Pero ang Diyos nag-offer sa kanila ng mapuputing damit. Nang ibig sabihin po, kalinisan at katwiran, kapatawaran sa kanilang mga pagkukulang. At pangatlo, ang Diyos nag-offer sa kanila ng gamot sa mata. Kilala po sila saan? Sa medisina, sa larangan ng paggamot sa mata. Pero sila ay bulag. Hindi nila alam na sila ay hubad. Kaya ang Diyos nag-offer sa kanila ng totoong gamot. Ito po ay spiritual na paningin at pagkaunawa upang makita po nila ang Diyos. At ganoon din po sa ating lahat. Jesus offers restoration, not rejection. Hindi ibig sabihin, nagiging maligamgam ka. Nagiging maligamgam tayo, ayaw na sa iyo ng Panginoon. No. Jesus offers restoration para sa ating lahat. Kaya po, dinidisiplina ng Diyos ang kanyang minamahal dahil nais siya silang ituwid. Nais siya silang linisin at ibalik sa tamang pamumuhay at sa mas malapit na relasyon sa Kanya. Kagaya ng isang magulang na laging nagpapaalala sa kanyang anak na kapag nakikita niya ang kanyang anak mayroong ginagawang mali. Ang magulang minsan namamalo, minsan napapagalitan ng anak. Ganon din si Lord. Kapag nakikita niya na tayo parang nawawala, parang bumabalik ulit sa dating buhay, dinidisiplina po tayo ng Diyos. Kaya tandaan po natin, God's correction is proof of His love, not His rejection. Katunayan po na tayo ay mahal ng Diyos kapag tayo po ay Kanyang dinidisiplina. Kaya isa pong nakakatakot na katotohanan, kapag ang isang mananampalataya, hindi na nakaka-receive ng discipline. Ang tagal ko na sa church, wala na nagdidisiplina sa akin. Bakit? Kasi maraming takot na disiplina ka. Bakit? Marami nang ayaw kang disiplinahin kasi sobrang tigas na ng puso mo. Hindi ka na nakikinig. Kaya ma-excite po tayo mga kapatid kapag may nagdidisiplin sa atin. O kapatid, bakit wala ka sa ganito? Hindi ka nagpaparamdam, hindi ka nagre-reply, sinisin mo lang ako. Tapos, iko-correct ka. Matuwa po tayo, maghalak po tayo kapag mayroong mga ganong nagdidisiplina sa atin. At kapag wala po nagdidisiplina sa atin, ibig sabihin po, nagiging manhid na po tayo sa katotohanan. Kaya mga kapatid, mga kabataan, magalak. Pakisay po, magalak. Kapag may nagko-correct sa'yo, magalak. Kapag sinasabihan ka ng leader mo, magalak. Kapag may worker na nagpapalala sa'yo, magalak. Pastor, pinapagalitan na nga ako, magagalak pa ako. Matutuwa pa ba tayo nung kapag pinapagalitan tayo? Proof of His love. Na tayo po ay dinidisiplina. Baka isang araw magulat po tayo. Bakit wala nang pumapansin sa akin? Bakit parang wala nang nagdidisiplina sa akin?
baka yung tao na yun, nanawa na lang din. Kasi sobrang tigas na po ng ating mga puso. Sabi po sa Hebrew chapter 12 verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Isa pong katunayan na tayo po ay anak ng Diyos kapag tayo po ay kanyang dinidisiplina. When God convicts us, it is an opportunity to repent and return. Tingnan po natin na palagi po siyang opportunity para magsisi. Kapag mayroong nagko-correct sa atin, opportunity po yun para mag-repent and return. Amen po ba? Hindi po yun opportunity para mag-resist, lumaban, pumalag. Kino-correct mo ako, lalaban ka. Para nagpapataasan ng pride. No. Kapag may taong nagko-correct sa'yo, tandaan po natin, opportunity po yun para mag-repent at mag-return kay Lord. Amen po ba? Pakisabi sa iyong katabi, magalak. Sino sa inyo nakaranas ma-DA? Disciplinary action. Nung na-DA po ako, hindi ko magawang magalak eh. Hindi po kasi excited yung ganong part eh. Yung kinokore ka tapos tumutugtog ka tapos bigla kang DA. Ang katotohanan, hindi siya nakaka-excite. Pero part po yun ng proseso ng Diyos. Amen po ba? Kaya pakisabi mo lang sa iyong katabi, magalak ka. Pag pinapagalitan ka, huwag kang lumaban. Amen po ba? Pag sinasabihan ka, huwag kang bumabalag. Bakit po? Sign po yun na mahal ka ng taong nagko-correct sa iyo. Amen po ba? At pangapat po, Jesus is knocking at the door. Si Jesus po ay nakatayo sa pintuan at kumakatok. Chapter 3 pa rin, verse 20, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Alam niyo po, ayon po sa Bible theologian, ito pong verse 20 ng Revelation chapter 3, nung binabasa ko po, isa raw po ito sa pinakamalungkot na senaryo sa Bible. Isa po sa pinakamalungkot na senaryo sa Bible. Bakit po? Si Lord nasa labas ng pinto. Si Lord nasa labas ng iglesia na dapat nandun siya sa loob. Yung pilit niyang pumapasok, pero yung mga tao sa loob, ayaw siyang papasukin. Alam niyo po, nasa labas si Jesus sa iglesia na dapat ay para sa Kanya. Ang church, lahat ng church ay sa Kanya. Pero dun sa church po na yon, ayaw siyang papasukin. Ayaw siya pakinggan. Patuloy siyang kumakatok kahit tila hindi siya pinapansin. Pero may pag-ibig pa rin si Kristo kahit tinatanggihan siya. Dahil ipinapakita nito na si Jesus ay nasa labas, kumakatok, naghihintay at inaanyahan silang papasukin siya. Alam niyo po, kahit malungkot po itong senaryo po ito, sa kabilang banda, punong-puno naman ito ng pag-asa. Na kahit na tayo po, maraming pagkakataon sa buhay natin, hindi natin pinapapasok ang Diyos, palaging nandiyan ang Panginoon sa pinto. Never niyang sinira ang pintuan, sinarado ang pintuan, never niyang inalis ang pintuan. Ayaw mo kong tanggapin? Alis na lang ako. Hindi niya po ginawa yon. Nag-stay siya sa pinto at patuloy na kumakatok. Sa buhay po na meron tayo, alam niyo po mga kapatid, hindi po tayo pinipilit ng Diyos na tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Binibigyan niya po tayo ng kalayaan. Binibigyan niya tayo ng kalayaang pumili. Ang tanging ginagawa lang ng Diyos, kumakatok siya, naghihintay, at inaanyahan po tayo. Ang tanong sa umagang ito, pinabuksan ba natin ng Diyos ng pinto? Pinagbuksan ba natin siya ng pinto? O baka naman meron po sa umaga pong ito, nakikita mo ngayon ng iyong sarili, parang nagiging katulad ako ng mga church sa Laodicea. Parang nagiging maligamgam din ako. Paano ko papapasukin si Lord sa aking buhay? Paano ko bubuksan ang pinto? Number 1, sa pamagitan ng pagsisisi.
Paano natin bubuksan ng pinto? Magsisi, repent. Pag-iwan sa kasalanan. Dapat handa kang talikuran ang lahat ng uri ng kasalanan. Pangalawa, paano natin bubuksan ng pinto? Sa pamagitan ng pagsusuko ng buhay sa Kanya. Pagsuko ng buhay, ibig sabihin, handa ka na magtiwala ng buong buo sa Kanya. Kumbaga, naka-all in ka na kay Lord. Ano man ang mangyari, Lord, tataya ko na lahat, ikaw na ang bahala. Handa kang magsuko ng buhay. At pangatlo, handa kang sumunod sa Kanyang kalooban. Pwedeng tinatanong mo sa umagang ito, Pastor, gusto kong papasukin si Lord sa buhay ko, pero hindi ko alam paano ko gagawin. Number 1, sa pamagitan ng pagsisisi. Pangalawa, pagsuko ng buhay. At pangatlo, pagsunod sa Kanyang kalooban. At ang pangako po ng Diyos, kapag ginawa po natin tatlong bagay po na yan, sa panglima, the overcomer receive a reward. May gantimpala po ang mga magtatagumpay. Sa Pahayag 3:21, ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking Ama sa Kanyang trono. There is a reward for those who stay faithful to Christ. Mga kapatid, mga magulang, IRM San Vicente, palagi pong may pagpapala doon sa mga taong nananatiling tapat. Laging may reward doon sa mga nagtatagumpay, doon sa mga nananatiling tapat. Meron pong dalawang bagay po na dapat po nating maunawaan. Number 1, ang buhay Kristiyano ay may laban na kailangan pagtagumpayan. Hindi ibig sabihin, believer o mananampalataya ka na, exempted ka na sa battles. Hindi ibig sabihin, leader ka na, palagi kang panalo. No, lagi po tayong merong nilalabanan. Hindi palaging ginhawa. Amen po ba? Hindi palaging may pagkapala. Amen po ba? Palaging may laban, may tukso, minsan may kasalanan, minsan may takot na dapat po tayong pagtagumpayan. May laban po tayo, tukso, kasalanan, takot na dapat po nating pagtagumpayan. At hindi po natin mapagtatagumpayan ang takot, tukso, kasalanan kung hindi po tayo mananatili kay Jesus. Ang tunay na tagumpay ay nasa pananatili lamang kay Jesus. Kaya yung verse po natin, di ba, in John 15:5, sabi po doon, ang nananatili sa akin, ay wala po pala yung verse, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang tagumpay ay maranasan po natin sa pananatili kay Jesus. Mga kapatid, dadaan at dadaan ka sa hirap. Dadaan at dadaan po tayo sa panahon na tayo malulungkot sa tukso. Pero, para mapagtagumpayan yung mga bagay po na yun, kailangan nating manatiling tapat sa Panginoon. Amen po ba? Even po si Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo, dumaan po siya sa paghihirap. Sa tukso, dumaan din po siya sa tukso. Dumaan po siya sa pagtanggi. At naranasan po niya ang kamatayan. Pero, si Jesus ay nanatiling tapat, kaya po siya ay nagtagumpay. Ang sekreto po sa pagkatagumpay, hindi dahil sa husay. Hindi sa dami ng certificate, hindi yan sa diploma o sa galing mo. Nasa pananatili po yan sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, kapag nahihirapan po tayo, kapag nahihirapan ka, nauunawaan ng Diyos ang nararamdaman mo. Kapag naghihirap ka, dumaranas ka sa tinutukso ka, natutokso ka, napufall ka na naman sa kasalanan para marami kang pinagdaan ng problema. Naiintindihan ka ng Diyos kapag naghihirap ka sa buhay. Naiintindihan ng Diyos sa parang gusto mo na mag-give up, naiintindihan ka ng Panginoon. Pero si Lord, hindi ka niya sinusukuan. Amen po ba? Hindi tayo sinusukuan ng Diyos. Bakit po? Ang nais ng Diyos sa atin, magtagumpay po tayo sa ating mga buhay. Huwag po tayong pakampante. Sabi nga po, huwag maging kampante sa spiritual life na mayroon po tayo. Maging mapagbantay. Panatilihin po nating mainit ang relasyon natin kay Kristo.
Magpatuloy kahit may pagsubok. Huwag sumuko kapag nadadapa. Bumalik agad sa Diyos at manatili sa Kanya. Ang panatili sa Panginoon, ang sikreto sa pagtatagumpay. Ang tanong, sino gusto magtagumpay sa buhay? Ang sikreto, pananatili kay Jesus. Sa ating pong conclusion, balikan po natin yung mga points. Ang Church of Laodicea po, meron silang tatlong bagay. Sila po ay mayamang lungsod, pero may problema sa tubig, at meron po silang espiritual na kalagayan. Pero kahit po ganun po naging kalagayan po nila, kahit tinatanggihan nila ang offer ng Diyos, ang offer ng ibang tao, si Lord po hindi nanawa. Mga kapatid, sa umaga pong ito, nakikita ng Diyos ang puso po natin. Nakikita ng Panginoon ang puso po natin. Ang mensahe po sa Laodicea ay mensahe rin sa makabagong iglesia. Kaya mahalagang tanungin po natin ang ating mga sarili. Ako ba ay nagiging maligamgam na? Ako ba ay nagiging maligamgam na? Nawawala na ba ang alab ko sa Diyos? Mas nagtitiwala na ba ako sa aking sarili kaysa sa Panginoon? Mahalagang tanungin po natin ang mga bagay po na to. Tanungin natin ating mga sarili, maligamgam ba talaga ako? Akala ko, sobrang init ko sa Panginoon. Pero nung inassess ko yung sarili ko, ay hindi pala. Kasama pala ako dun sa Church of Laodicea. Isa pala ako sa mga lukewarm believers. Akala ko, nag-iinit pa ako. May apoy pa. Akala ko, nagdiningas pa. Pero totoo, wala na pala talaga. Sabi po diyan, Jesus is not only rebuking the church, He is lovingly calling them back to Him. Nakita ng Panginoong Hesus ang mga pagkukulang at paglamig ng Kanyang iglesia. At sa panahon po natin, nakikita ng Diyos ang mga pagkukulang at panlalamig ng Kanyang iglesia. Pero ang puso ni Jesus ay hindi naghahanap ng dahilan upang itakwil tayo, kundi naghahanap siya ng paraan upang tayo maibalik sa tamang relasyon sa Kanya. Ulitin ko po, ang sabi po, si Lord hindi naghahanap ng dahilan para i-reject Kanya. Naghahanap siya ng paraan upang ibalik Kanya sa tamang relasyon sa Kanya. Hindi po naghahanap ang Diyos ng mga perpektong tao sa loob ng church. Hindi po naghahanap ang Diyos ng mga sikat na iglesia. Hindi po naghahanap ang Diyos ng panlabas na reliyon. Hindi po yun ang hinahanap ng Panginoon. Kapatid, ang hinahanap ng Diyos sa iyo at ang hinahanap ng Diyos sa ating lahat ay ang pusong nakatalaga sa Kanya. Kamusta po ang puso natin? Ang hinahanap po sa iyo ng Diyos, puso mo na nag-aalab sa Kanya. Alam niyo po, dapat po ang buhay natin si Lord lamang. Ang buhay natin, ang Panginoong Hesus lamang. Bakit po? Pag si Jesus ang buhay po natin, ang buhay natin sapat na at higit pa. Amen po ba? Kapag si Lord ang buhay natin, minsan, wala namang masyadong pagpapala, pero may kapayapaan. Amen po ba? Pag si Lord ang buhay po natin, minsan wala namang kasaganahan, pero hindi natin nalilimutan ang Panginoon. Hindi po tayo makakalimot sa Diyos kapag si Lord po ang buhay po natin. Itong nakaraan po, meron po akong gustong awiting kanta eh. So, familiar po ba kayo sa kanta ng Ikaw ang Yaman Ko? Ng Pastor Joey Crisostomo. So, pwede po paprepare ng isang mic stand. Baka familiar po kayo sa kanta. Alam niyo, narinig ko po yung kantang po ito. Sabi ko, Lord,
ang daming taong naghahangad ng yaman sa mundo. Pero, nung ibinigay mo yung yaman nila, nawala sila. Nung napakinggan ko po itong kanta po na to, siguro yung iba sa inyo, familiar, yung iba, medyo hindi. Pero sabi po dun sa kanta, andyan po ba yung lyrics? Ayan, yan. Sabi po sa stanza, matagal po i-prepare, kakantahin ko na lang, nakakapela na lang, no? Sabi po dyan, makamtam ko man ang lahat ng yaman sa mundo. Matupad ko man ang pangarap at mithi ng puso ko, kung ako'y manlalamig sa iyo at malalayuin ng gusto, ay bigo pa rin, may hungkag pa rin ang puso ko. Ano man sa Tagalog ng hungkag? Ang lalim kasi ng Tagalog ng hungkag eh. Kulang. Parang may puwang. May kulang. Okay lang mo ba kantahan ko kayo? Kasi marami daw po nagsasabi, na-miss daw po nila yung pagsusonglit. O ngayon, susulitin ko po, magsusonglit po ngayon. Impromptu po ito. Sa mga familiar po, pwede niyo po akong sabayan. Okay lang po ba? Makantang ko man lahat ng yaman sa mundo, matupad ko man pangarap at bithin ang puso ko, kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ito'y bigo pa rin, may hungkag pa rin ang puso ko. Makamtam ko man lahat ng yaman sa mundo, matupad ko man pangarap at mithin ang puso ko, kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ito'y bigo pa rin, may hungkag pa rin ang puso ko. Ikaw ang yamang inangat, ang pangarap kong sasapa, Panginoon. Panginoong Hesus, ikaw ang yamang inangat, ang pangarap kong sasapa, Panginoon. Panginoong Hesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luha at kinang nito, ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon. Pwede ba din awitin ulit yung verse 1? Pwede ba bang sabihin tayo pong lahat tumayo? Makamtam ko man, makamtam ko man lahat ng yaman, matupad ko man pati ng puso ko, kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ito'y bigo pa rin, may hungkag pa rin ang puso ko.
Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap mong sasapat, Panginoon. Panginoong Hesus, ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Hesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luha at kinang nito, ikaw ang nais ko, tanging nais ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon. Mga kapatid, sa umaga pong ito, ang tanging naisin po natin, hindi ang yaman sa mundo. Ang tanging naisin po natin, ay ang Panginoon sa puso po nating lahat. Mga kapatid, kaya kung meron po tayo isang bagay na magkakaroon sa buhay po natin, ang hingin po natin sa Panginoon, buhay na kasama po siya sa ating mga puso. Kung magkakaroon po tayo ng isang bagay sa buhay po natin, walang iba po yun, kundi magkaroon po tayo ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa umaga pong ito, pwede ka ba personally manalangin? Kung nakikita mo ang iyong sarili, ang layo-layo mo na sa Panginoon, akala mo on fire ka pa rin, akala mo nag-aalab ka pa rin, ito ang panahon para muling pagbuksan ang pinto ang Panginoon. Hindi huli ang lahat. Ang Diyos kumakatok lagi sa puso natin. Ang Diyos laging nakaabang sa atin. Nasa sa'yo na lang kung papasukin mo siya. Ang nais po ng Diyos sa'yo, mapanumbalik ang relasyon mo sa Kanya.